Sa isang bansang puno ng ingay ng politika at kontrobersya, sino ang nagsasabi ng totoo? Sino ang nasa panig ng bayan? Welcome to Bayang Pinas, ang news channel na hindi takot maglatag ng katotohanan. Dito, pinag-uusapan natin ang mga isyong may kinalaman sa kinabukasan mo, politika, pamahalaan, at ang tunay na kalagayan ng ating bansa. Hindi kami bayad, hindi kami bulag. Sa Bayang Pinas, ang boses ng mamamayan ang tunay na headline. Kaya kung sawang-sawa ka na sa mga baluktot na impormasyon at scripted na kwento, dito ka na. Dito sa Bayang Pinas, tayo ang bantay at boses ng bayan. Kung gusto mong manatiling mulat at informed, don't forget to like, share, and most importantly, subscribe dahil sa panahon ngayon, ang kaalaman ay kapangyarihan. Ito ang Bayang Pinas, balitang totoo, pusong makabayan para sa sambayanang Pilipino. Tara na't alamin ang tunay na balita. Balita. Asan na ba yun? Ito po, napakainit po ng balita na si Hontiveros, ayan, Senador Risa Hontiveros, may kabuuang insertion amendment na 3,035,800,000 yan sa 2025 General Appropriations Act, kung saan 750 million ang nakalaan para sa mga flood control project. Ito po ay binalita ng 2x2 na si Anthony Taberna at Jerry Baha. So, nagkakantsawan pa nga yan, dalawa na yan eh. Okay. So, kung totoo yung sinasabi ni Bryce Hernandez na 25 to 30 ang proponent, so imaginein po ninyo yung 750 million, magkano po yung 35% yan? Yung 25 to 30%. So, ang 750 po, ang 10% po niyan ay 75 million. Ang 20% ay 150 million. So ang 30% ay 225 million. Yan po ang ibibigay sa proponent kung susundan natin o natatanggap ng proponent kung susundan natin yung pagkukwenta nito ni Bryce Hernandez. Sabi ni Bryce Hernandez, wala pong hindi binibigyan, lahat binibigyan. So kung may proponent siya ng 750 million, laking pera po niyan. Tiba. O ngayon, sabi naman ni Risa Hontiveros, completely dininay niya po. Grabe may sinkhole na sa sa mga binaha. Ay sa mga nalindol. Okay. Asan na ba yung pagtanggi niya, no? In fact, hindi nga raw siya pumirma dyan sa BICAM. At tinutulan niya po yung budget. Yan po yung sabi ni Hontiveros. Hindi pa po uli nagsasalita yung 2x2, no? Kung pinasisinungalingan. Ganito lang naman yan eh. Sino ba ang mas katiwa-tiwala? Si Anthony Taberna ba at saka si Jerry Baha o si Hontiveros? Tandaan po ninyo, si Katunying, loyalista lang yan, makamarcos lang yan. Hindi tayo believe sa kanya kasi makamarcos siya. Pero never po natin siya wala pa akong narinig na nagsinungaling yan eh. Diba? Meron nga yung sila ni Bukbok, di ba? Naalala niyo yun? Yung sinabi ni Anthony Taberna na tinext sa kanya. Minessage sa kanya ni BBM.
Natatandaan niyo yun? Tapos kinontra siya ni Bukbok. Loyalista lang yan tao na yan. Kaya tayo asar dyan kay Tonying. Pero, so far, wala pa naman tayong nakita na siya ay, anong tawag dito? Nagsisinungaling, di ba? Oh. Kaya kayo na po bahala kasi dalawa yung yung isa wala raw siyang insertion. Eto naman si Tunying tsaka to si Baha may insertion. Tandaan po ninyo yung mga ano po niyan, yung pinanggagalingan po ng impormasyon ni Anthony Taberna ay malupit po, taga Malacanang. Ngayon, kung bakit po titirahin itong si Risa Ontiveros samantalang tutang-tuta siya o nagpapakatuta siya sa mga Marcos. Hindi niya binabanatan si Martin, hindi niya binabanatan si BBM, siya ang numero unong tagabanat sa mga Duterte. Kung bakit po siya biglang ilalaglag, tingin ko pinadaan lang kala Taberna eh. Bakit siya nilalaglag ngayon? Alam niyo naman, yung ugali ng ng Kamag-anak Incorporated, wag na natin pangalanan si Martin, ayaw ni Martin na may kalaban. Di ba? Hindi mo pwedeng pumapapil ka na baka sa tingin sa tingin ng kampo ni Martin o kung sino man, masyado ka ng pasikat. Thank you very much muna kay Ricardo Buensoseco na nagbigay sa atin ng $14.99 at saka si Sara Nakamura na nagbigay ng $800 yen na pangkape. Amik sa padoble, $4.99. Risa pa Virgin Ontiveros, kumakanap din pala ng flood control fund. Akala ko, nagpapakana lang. Walang iya ka, Amik. Akala ni Amik, nagpapakana lang eh. O ngayon po, ang tanong, sino po ang mas kapanipaniwala? Ako, sa tingin ko, ang source ni Taberna, reliable yan lagi. Hindi po niya sisirain yung kasi kung may sisiraan siya na itataya niya yung pangalan niya, mga Duterte na yan. Ano na mamahitan niya kay Risa Ontiveros kung itataya niya yung pangalan niya? Diba? Matagal na po yan 2x2, hindi pa po natin nabalitaan na nag-fake news yan. Ewan ko lang ha. Pero kung ako po ang tatanungin kung sino mas kapanipaniwala, sa tingin ko mas kapanipaniwala yung Taberna at Baha kaysa dito kay Hontiveros. Kasi ang dami na natin beses na nahuli na yan eh. Ganyan lang magsalita yan, parang santang-santa. Diba? Ako wala akong tiwala sa mga nagbabait-baitan. Yan po ang mga sutil. Yan po ang mga pinakasalbahing mga tao. Yung mga nagbabait-baitan. Kaya kung may paniniwalaan ako, papipiliin kung sino ang nagsasabi ng totoo. Kaya lang, iniisip ko nga rin lang, ano ang motibo ni Taberna para siraan na to si Risa Ontiveros? Kasi out of the blue, walang-wala di ba? Baka naman kasi, hindi ba, nabanatan niya ba si Martin? Baka naman inunahan na lang kasi gusto nyo kayo makinabang gusto nyo kayo makinabang ng lahat Ang tagal naming inalagaan na tinitira-tira si BP Sara tapos kayo magmumukhang bida. Yun lang ang tingin ko dyan eh. Hindi kayo pwedeng maging bida-bidahan na at our expense. Kasi tatablahin na nila yan di ba?
Tsaka yung Akbayan, tignan nyo po yung Akbayan, sila po yung nangunguna ngayon. Baka nga sila yung kumakanta ng Martin Martin Magnanakaw. Sila ba yung kumakanta nun? Kasi tayo, nakatutok tayo kay BBM, di ba? Tsaka hindi tayo marunong kumanta. Kaya sorry ka na lang, boy. Kala mo mabubura pa yan? Kahit na anong sabihin ninyo, saluhin nyo na saluhin si Risa Ontiveros. Utya, baka yan na ikabagsak ni si Risa Ontiveros. Baka sabi siguro ng kampo nila ng BBM Romualdez, ng Marcos Romualdez, ganito. Teka muna, ang lagay kayong makikinabang, ang tagal namin tinitira yan eh. Tapos ang lalabas, Dilawan versus Duterte. Hindi kami papayag. Tirahin na rin namin kayo ngayon para wala nang ala-alayas. Kunyari lang sila boss na si Jerry, baka ang may screenshot ang listahan pero kay Tunying galing yun. Risa, pag nagsalita, akala mo virgin eh. Salamat sa pa-triple amik ha. Pero napupuna ko sa'yo pa. Parang naghanap ka ng virgin. Kanina ka pa virgin ng virgin ha. Virginal beauty ba ang hanap mo ngayon? Ako, sakto na ako sa mga Daisy. Daisy 7, Daisy Senta, tsaka Daisy Tenta. Oo, yan. Yan si Anthony Taberna. First lady yan. Kaya, tsaka walang kaabog-abog eh. Out of the blue, biglang binanatan nila si Risa Ontiveros. Yun wag kayo masyadong kampante, parang pinaalalahanan kayo. Masyado na kayo naging kampante sa paninira ah. Mga anti-corruption kayo. O eto, pinatuhan sila, di ba? Akbayan sa kanila yan eh. Yan, gusto nyo palang singilin si BBM sa rally. Iyari kayo ngayon. Yan lang po ang ating topic. Pwede na kayong magtanong, pwede na po kayong magbigay ng reaksyon at higit sa lahat, pwede po kayong magpakape. Yan, basa tayo. Tanong-tanong ha, at mag-likes po kayo. Alam nyo po, pinapaalalahanan pa kayo, 2,700 tayo, 600 lang yung nagla-likes. Likes lang po kayo. Kita nyo po, kada nagla-likes kayo, yung susunod natin live, maraming tao, di ba? O yan po yan eh. Yung Akbayan, pinaglaban nila si Duterte, panagutin at si BBM singilin, sigaw sa rally. O yan, no free lunch. Sa isip siguro ng mga Marcos, hindi pwedeng bira lang kayo ng bira. Di ba? Tapos wala kayo makikinabang ng lahat. Mga ano tong ano eh, no? Ang tagal binabanatan ng mga Marcos Romualdez yung mga Duterte, tapos kayo makikinabang, utot nyo. Tabla-tablahan na kayo. Gracie Brooks, nag-prayer meeting po ako. Toto Duterte, Palahaw. May kaso pa yan si Byro sa PhilHealth. Pinasauli na ng SC, bakit ayaw singilin ng BIR? Jorenda Misa, huli na booking. Oo, talagang Regina Marigon, saka Virgin Olive Oil din. 6 cents, sir. Pinaalalahanan ng mga bangag makamarcos loyalista na tinataihan lang nila mga kakampwit ng balimbing. Nagtitirahan na sa likod yung mga magkakakampi. Di ba? Kulang kami mga Duterte. Talaga namang ang maraming supporter, Duterte. Sa sobrang dami nga ng supporter ng Duterte, nag-aaway-aaway pa. Ang game changer sa botohan, si Lito Lapid.
galing ng papel ni Lito Lapid, no? Pang swing vote siya eh. Oh, Lito Lapid, meron na kaming 12. Lipat ka na. Na-mention din nila Taberna, 5 billion ang kay Tulfo na insertion. Puta, yari kayo. Talaga? Bakit hindi binabalita? Buwisit itong mga media natin eh. Ang gusto lang ilaglag ng media si ano lang. Teka muna. Magandang tip yan ha. Aralin ko nga yan. Maghanap ako bukas ng balita. Ibig sabihin, nasabi rin nila Taberna na si Tulfo may insertion din. Tapos hindi binabalita ng media. Ang binabalita lang nila si Risa Ontiveros. Yari. Nangangamoy na to. So, kakampi pa nila si Tulfo. Sa bagay, yung mga Tulfo hindi bumibira eh, no? Hindi po pwedeng bira ng bira yung mga akbayan tapos ikaw na-mention din lang. Masanin na kayo na nakawan ng inihalal ninyo na politician. The last thing she needs is the evil-mindedness of people who use her son. Wala pa sa quota ng state to advance their Hindi, yan na. Malapit na yan. Pinaalalahanan na political natin. agenda. Wag gustong palabasin ni Lacson. May tama sa utak to si si Kiko at ginagamit siya ng mga evil-minded people. Hindi ba pwedeng si Kiko yung nag-iisip niyan lahat? Ibig mo sabihin, ewan ko lang, yan yung mahirap sa matatanda, walang tiwala sa mga bata eh. Tuloy natin. As the saying goes, a picture paints 1,000 words. But obviously, I did not know them before the photo was... Ayan yung kinakatwiran niya, di ba? Yung naglabas si... sakit na sakit siya kasi naglabas si Kiko Barsaga ng picture ni Lacson tsaka ng mga Diskaya. Eto po ang bintang niya. They used Kiko Barsaga. He was the one who posted the picture on his page. But how would he do that if no one gave him that photo? So ang hinala ni Lacson, may gumagamit kay Kiko dahil yung photo niya kasama yung mga Diskaya ay binigay lang kay Kiko Barsaga. May nagbigay lang kay Kiko Barsaga at siya lang yung nag-post. So, therefore, ang conclusion niya, mayroong tao behind Kiko Barsaga. Hindi, no? Alam mo, Lacson, hindi ba pwedeng malahenyo lang malahenyo lang mag-isip si Kiko Barsaga? Hindi ba pwedeng Gen Z siya na kaya niyang mag-isip na ako, kaya kong pabagsakin si Martin Romualdez? Alam mo ang pagkakaiba ni Kiko sa inyong lahat? Panay na kayo matatanda. Hindi nyo na kaya yung isip at saka yung marunong yung mga bata na gumamit ng mga social media. Hindi niya kinakailangan magbayad ng social media para yung pagiging congressman niya at ginamit niya rin siyempre yung pro Duterte, yung mga pro Duterte groups. Inaabangan na siya eh. Ganun talaga yun, Lacson. Kaya hindi nyo nauunawaan kung paano gumamit ng social media kasi ang tingin nyo sa lahat, ginagamit ng kung sinong tao. Walang ganun. Pwede yan, kusa yan ni Kiko Barsaga. Sino mag-iisip na siya lang mag-isa? One propaganda army yan si Kiko Barsaga. Okay. Punta na po tayo rito sa balitang-balita na may 5 senador. Ito po, nagulat ako rito dahil hindi ko akalain to eh. Balita po to ng ANC. Ang nagbabalita po nito ay si
Karen Davila. Tingnan, parinig ko lang sa inyo ha. Pinag-isipan umano ng ilang senador. Wala na yung Pinag-isipan umano ANC ng kung ilang ako ay senador na kumalas sa yan, mayorya. naririnig nyo ba? Pero giit ng ilang senador, walang kudeta at hindi sila watak-watak. May banat naman si dating Senate President Francis Escudero kaugnay ng ethics complaint na inihain laban sa kanya. Nagpapatrol, RG Cruz. Wala palitan. Pinag-isipan umano ng ilang senador na kumalas sa mayorya. Pero giit ng ilang senador, walang kudeta at hindi sila watak-watak. May banat naman si dating Senate President. Okay. So, pinag-isipan ng 5 senador na kumalas sa mayorya. Pero wala silang balak magkudita. Okay, linaw natin yan ha. Yung 5 senador, ang umamin na kasama sa 5 si JB Ejercito, no? At sinabi niya, kaya sila nag-isip. So dahil hindi natuloy yung kudita o wala pang kudita, pero nagparamdam na yung 5 na kakalas sila sa mayorya, pinag-isipan nilang kumalas at mag-independent na lang. Ang katwiran nila JB Ejercito kasi iba na yung tinatakbo ng Blue Ribbon Committee. Nawala na sa focus. O, di ba? Kasi si Marcoleta nakapokus eh. Alam nila kung saan papunta yung Blue Ribbon Committee. Alam nila na patungo sa kaliwanagan. Ngayon po, wala na eh. Hindi nga alam kung meron pang meeting o wala na eh. Ang problema dyan, pinag-uusapan, may hinihintay daw na testigo o kung ano. Malamang, naghanap sila ng testigo na ibabangga nila sa testimonya ni Gutesa. Kung wala na silang makita, hindi po talaga sila handa. No? Itong si Lacson. Ngayon, yun po yung katwiran nila JB. O imaginein po nyo, 5 yan. Pag yan 5 na yan, kung ang purpose nila, gusto nilang naguguluhan na sila kung saan patungo yung Blue Ribbon Committee ni Lacson, hindi na uubra na dyan pa rin sila sa mayorya. Kasi ang tunguhin ni Tito Soto at saka ni Lacson, iligtas talaga si Martin. Very obvious naman yan. Hanggang kay Saldico lang sila. Hindi nyo pwedeng idiin si Saldico nang hindi madadamay si Martin Romualdez. At hindi nyo pwedeng idamay si Romualdez nang hindi madadamay yung kanyang pinsan. Kaya, yung mga senador, nahihiya po sila kasi parang sila ngayon nagagamit yung may mga konsensya pang senador. Yun nga, yung 5 na yan. Nahihiya sila na ginagamit lang yung Senado para pagtakpan si Martin. O, di ba? Obvious naman. Yes! Nakabawi. Tinitignan ko yung stocks eh. Obvious naman na gusto nilang paligtasin si Martin. In fact, hanggang ngayon, wala pa rin po. Tama, nagmumukha tuloy tama si Amy Marcos eh. Ang gulo-gulo dahil ina-announce po rito sa media na padadaluhin si Martin tsaka si Saldico. Pero sa aktual, wala namang ina-announce na petsa. Yan po, yung hinala na yan, kaya may babaklas. Hindi na lang sinabi ni JB Ejercito kung sino yung mga kasama niya. Pero imaginein po ninyo kung yung original na siyam plus 5, sobra-sobra pa para 13. Kaya ine-expect po natin, walang tulugan yan si Tito Soto, si Ping Lacson. Hindi po matutulog yan. Tsaka yan yung majority floor leader. Hindi yan matutulog ngayong mga panahon na to, yung mga tulfo. Kasi anytime pwede po silang makudita. Yan po ang kagandahan
Yan po ang kagandahan ng ano ng hindi fix yung term niyan. Kasi kung fix ang term niyan, di maghihintay ka na naman na 3 taon para mapalitan yan. Kaya wala pong katapusan to eh. Etong pagkakatalaga kay Soto tsaka kay Ping Lacson, alam na alam po natin yan.